Magandang buhay mga ka-good news. Merong napakalaking gulo na ngayon na nangyayari sa Red Sea, sa Middle East. Dahil dito sa Yemen forces. Itong mga Yemen rebels na kung saan ay inatake nila ang lahat ng mga cargo ships na dumadaan sa Red Sea. Kahit na hindi pagmamayari ng Israel, basta't dadaan dyan sa Red Sea ay tinitira talaga. Kung hindi na-hijack ay tinatarget ng ballistic missiles. Kaya nga ay umaksyon kaagad ang UK, United Kingdom, tsaka US. Itong dalawa lang naman talagang mga makapangyarihang bansa na kayang mag-aksyon sa mga ganyan. Kaya kung nabalitaan nyo, noong 4 days ago ay binumba ng UK at ng Amerika ang Yemen targets. Pinipili lang naman dahil meron silang mga guided munitions, mga accurate pinpoint accuracy ng mga missiles. Ang tatamaan talaga ay military installation. Itong mga rebuilding, hindi naman tawagin natin na rebuild yan kasi lahat ng Yemeni army ay backup by Iran yan. Kaya hindi yan dapat tawagin sila na rebels Houthi, kundi talagang mga Yemen soldiers yan. Okay, atin muna pakinggan itong sinasabi nitong taong ito dito. Paulit-ulit kasi itong mga sinasabi niya. Atin muna klaruhin kung anong kahulugan ng mga binigkas niya sa kanyang bunganga. Okay? انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من قبل الكيان الصهيوني. Ang sabi niya ay merong gagawing aksyon ang Yemeni forces against Zionist. Itong Zionist, yan yung Israel. Ang Zion kasi yan ay ang langit sa lupa, ang kahulugan. Kasi daw minamasakir daw sila. Pero hindi nila tinitingnan ang umpisa ng gera, sila yung nagmasakir. Pag-una ngayon kung sila'y ririsbakan at malagay sa alanganin, sasabihin na minasakir sila. Pero sila yung nauna. Saan ba ang logic dito? Okay, patuloy natin ito pagkikinggan siya. وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن. Dito sa kanilang pagtatarget daw sa US ship in the Gulf, hindi naman nila talaga kayang targetin yon kasi yung nandoon na kompletong armada ay merong mga ano yan, anti-ship, anti-ballistic missiles na mga parang Iron Dome, mga ano yan, talagang interceptors. At kahit targetin man nila ng ilang ballistic missiles yung mga barko dyan ng Amerika sa Red Sea ay wala talagang mangyayari. Hindi tatama yung kanilang missile doon sa barko dahil malayo pa lang pinapasabog na yan ng mga jet fighters at mga missile interceptors ng Amerika. Napaka-high-tech sa lahat ng carriers, mga battleships ng Amerika. Yun ang pinaka-high-tech sa lahat. Kaya ang ano dito parang bantamweight na nagipaglaban sa heavyweight. Ito yung mga bantam itong nagsalita dito. Heavyweight yung US at UK. Anong mangyari? Diba? So dapat alam mo i-size up ang opponent or enemy. Dapat alam mo kung ano siya kalaki, ano ang kanyang puwersa. وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. إن القوات المسلحة اليمنية Ito meron pa siyang sinasabi na tinamaan daw nila yung US ships. Yung tinamaan naman nila ay cargo ships na dumadaan dyan sa Yemen, sa Red Sea. Kaya wala talaga, parang nagsalita ito sa ano, sa hangin. Wala naman magawa diyan yung mga ano
Iranian army ay nandiyan na daw sa Yemen. Anong gigirahin nila? Walang troops on the boots. Walang troops on the ground yan ng Amerika sa Yemen. Ang lahat itatarget dyan ay mga missile. Kaya kailangan nila ng eroplano, ng mga jet fighters, ng mga aircraft carriers kung gusto nilang magipagdigma sa Amerika. Okay, ang neutral lang naman tayo dito ang Pilipinas. Pero ang gera kung tingnan natin galing sa Russia versus Ukraine, and then Israel versus Hamas sa Palestine. Ngayon ay palapit na siya sa karagatan. Red Sea na ngayon. So halos 1/4 na of the world is in chaos. Itong magulo na. Kaya kung dagdagan pa yan ng Pacific, itong South China Sea at West Philippine Sea, diyan na battleground, kung idagdag pa yan, ay talagang World War III na ang mangyayari. تعتبر كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على بلدنا أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة. Ito, lahat daw ng ginawa ng American at British attacks sa Yemeni forces ay gagantihan daw nila ng mas matindi pa. Hindi yata alam ng taong ito ang sinasabi niya, lalong mapulbo sila diyan. Kapag gagawin nila yan, ay talagang magre-rest back ang UK at Amerika ng triple or times 5 na lakas. Kaya mas maganda pa dito ay magipag-negotiate na sila at susuko na at tigilan na yung mga ginagawa. Okay, tingnan natin tong video nung pag-atake ng US at UK doon sa mga facilities nitong mga rebels group na Iranian-backed Houthis. At ito yung video 3 days ago sa pagbubomba ng UK at US doon sa Yemen installation, military facilities na pinasabog nila. Merong 60 military facilities targeted at pinasabog, pinulbos ng Amerika at UK. Atin pakinggan ang balitang ito. Good evening. The crisis in the Middle East is tonight facing another big moment. America and the United Kingdom joining forces with Australia in tow to bomb Yemen. The Allies are targeting an Iran-backed militant group which has been launching attacks on international ships. Just minutes ago, the Houthis responded, saying the US and UK would pay a heavy price for the blatant aggression. This was a loud and dangerous warning shot. An assault by America and Britain on militant targets in Yemen. Grabe. The Allies sending fighter jets from the sea. Grabe. Kung nakita niyo yung fireballs, 4 kaagad. Ang isang missile diyan na dala-dala ng mga jet fighters ay napakalaking ano niyan. Ang napakalaking pagsabog ang gagawin yan. Kaya, naku, hindi yata natatakot dito ang mga Houthis na ito. And firing Tomahawk missiles from submarines. Pati pa submarino. Hitting 60 targets in 16 locations controlled by Iranian-backed. Submarino umatake. Submarino ng US, may dala-dalang Tomahawks. Kaya pagising lang nila, pagka umaga, nandiyan na yung submarino sa baybayin nila. At tatargetin na sila ng Tomahawks. Kaya wala talagang kano-ano kasi pwedeng lalapit talaga ang Amerika. Hindi na sila, wala silang problema sa distansya kasi merong submarino. Ngayon, ano bang ipangtapat diyan ng Houthis? Nako, marami na naman ang malalagas sa Houthis na yan. Magagalit na naman ng mga Arabo niyan. Sana merong ano sila, itong mga mediators ng na Arab groups na magsasabi na
tigil nyo yan kasi wala kayong kalaban-laban dyan. Parang ano yan, tinitingnan kasi nila na parang David and Goliath na kaya nilang tumbahin si Goliath kasi meron silang David. Pero kabaligtaran yan. Ang Israel ang David. Ang Goliath ay yung kanyang mga kalaban. Ang Amerika naman ay ibang istorya yan. Kaya sana ay meron nga ang mag-advise sa mga mainitin na mga ulo ng mga taong itong mga Houthis. Kasi ano lang sila, sugod ng sugod, hindi iniisip yung kung anong susugurin nila. Akala nila kapareho lang nila na puwersa. Houthis. Its munitions depots, radar systems and weapons production facilities all hit in strikes across the country. Yan ang pinasabog lahat ng Amerika at UK ay mga depo ng mga armas, ng mga bomba, ng mga missiles, ng Houthis. At lahat ng yan ay malayo yan sa syudad na maraming civilians. Pinipili kasi ng Amerika ang target nila na walang madadamay na civilians. Ngayon, kung sabihin ng Houthis na tinatarget yung civilian, mali sila. Sila yung tinatarget. At kung may nalagas man diyan na mga tao, yan ay mga sundalo ng Houthis. Including in the capital Sana'a and the region of Hodeidah. This, an attack on the militant group, which since mid-November has been firing on commercial and Navy ships in the Red Sea, a crucial route for 15% of global trade. Grabe. 15% na ang ngayon na antala ng mga biyahe ng mga cargo ships international. Na maghatid yan ng magpalabas ng crude oils or mga petroleum dinadala sa western part of the globe galing dyan sa Middle East. Kaya humanda na lang tayo mga ka-good news dahil ilang buwan galing ngayon ay tataas na naman ang presyo ng langis, gasolina, krudo at kung ano-ano pa, pati na mga bilihin dahil naapektuhan ang pag-deliver ng langis galing sa Middle East papunta dito sa atin at iba pang mga bansa sa daigdig. Alam naman natin na ang Middle East ang pinakamura magbenta ng ganyan ng mga langis. Ang Russia ang pangalawa na supplier ng mga langis na ganyan. Kaya nang magkagera sa Russia ay tumaas kaagad ang gasolina natin. Dahil apektado tayo, lalo na ngayon. Dahil Middle East ito. These strikes, again, were intended to be very surgical, very precise, and very deliberate to degrade and disrupt Houthi capability. For weeks, Houthis were warned to stop. 2 days ago, they launched their largest barrage of drones and missiles yet. These attacks are unlawful, they're reckless. Umatake pala ang Yemen, ang Houthi group ng napakaraming drones. Inatake nila yung strike group ng Amerika. Yung strike group ay compose yan ng aircraft carriers, ng mga tinatawag na mga frigate, yung maliliit na mga destroyers at battleships. Parang yan, isang entourage ng kasal na kumpleto. Merong malaki, maliit, at lahat yan ay high-tech. Hindi aatake ang Amerika kung kulang na kulang sila. Kaya tinitingnan nila yan kung kaya nila ang buong Middle East. Ngayon kaya nila. Kaya nagpadala sila ng strike group diyan sa Red Sea. Of course, may backup sila. Yan ang UK. Ngayon kung mahirapan sila diyan, tutulong na diyan ang Australia, ang France, tsaka Germany. Okay, patuloy natin na titingnan tong video. And they are escalatory. Simplest thing is to say, watch this space. Today, that space was filled. America's president says the strikes were successfully conducted in direct response to unprecedented Houthi attacks, warning he will not hesitate to direct further measures as necessary. The US and UK weren't alone, joined by Australia, Bahrain, the Netherlands, Canada, Germany and others. Naku, marami pa palang kakampi.
the Netherlands, even itong Brunei, Australia at kung ano-ano pa yung binanggit ng mga countries. Kapag sumiklab ang gulo diyan ay merong putakti ang daming eroplano, jet fighters, missiles nalilipad papuntang Iran at Yemen. Kaya sana mag-isip ang mga leaders sa lugar na yan, lalo na yung spokesperson ng Yemen na kung magsalita ay parang puppet. Parang Donald Duck siya sa paningin ko. Binabasa lang niya yung sinasabi niya, hindi niya iniisip. Kaya sana merong mag-advise sa kanila na wag na lang muna gawin nila yung mga revenge na yan na sabi nila na pagbayarin nila ng dubli-dubli ang Amerika at UK. Dahil sa ganyang sinasabi nila ay babalik yan sa kanila. At silang magbabayad ng mas mataas na presyo. Kaya pagdasal na lang natin na sana lalamig ang ulo ng mga taong ito. At maraming salamat sa inyong panonood sa ating mga episode dito sa ating Good News Daily TV. Paalam sa bayanang Pilipinas!